Okay. Okay na. So, ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat sa pagpunta nyo dito, sa pagdalo sa ating unang sampaksaan, seminar tungkol sa Araling Pasig. So, maya-maya, mas maipapakilala pa ng mas mabuti ng ating mga tagapagsalita at patnugutan, no, ng Araling Pasig. So, siguro para lang mabigyan tayo ng kaunting background tungkol dito, yung Araling Pasig kasi yung goal niya talaga ay mag-publish ng mga monograph para ipakilala yung kultura at kasaysayan ng Pasig, no? Tapos napag-isipan namin, actually ang pinaka may idea nito si Wesley Reyes, si Ate Navarro. Na isama lang kami. Yan, si Annalyn, sila talaga yung mga scholar ng Pasig. So, jumoin lang talaga ako dito. So, bilang bahagi ng mga gawain, nagdagdag kami nitong lektura, no, panayam, para magbahagi ng mga, eventually, ipapublish din, no, na mga monograph. So, para umpisahan yung ating programa, ako nga po pala si Janet Reguin Dinestelia mula sa Ateneo. Para umpisahan, narito si Ate Navarro ng Limbagang Pangkasaysayan para sa pagbati at panimula. So magandang hapon sa ating lahat. So sa ngalan ng Limbagang Pangkasaysayan, so magandang hapon. Gaya nung nabanggit ni Janet, yung papel ng limbagan dito ay maglathala ng Araling Pasig. So bahagi ito nung pangkalahatang programa ng Limbagang Pangkasaysayan na magsulong ng saglit na, may share ako. Okay, let me see which one. This one. So bahagi ito nung mga layunin ng Limbagang Pangkasaysayan na magtaguyod ng mga publikasyon sa kasaysayang Pampuok. Kung titingnan niyo yung mga publikasyon ng Limbagang Pangkasaysayan, halos kalahati dito ay tungkol sa kasaysayang Pampuok. So merong pumapaksa tungkol sa theoretical at methodological na mga batayan ng kasaysayang Pampuok, yung nilathala namin ni Janet noong 2012. Merong sa mga partikular na lugar, unang-una yung Tayabas, at gayon din yung Romblon, nagkaroon na rin ng latalain tungkol sa Batangas, at ito nga huli, sa Araling Pasig. So yung layunin niya ay maglathala, maglimbag ng mga akda na nagtataguyod ng kasaysayang Pampuok. So itong Araling Pasig ang pinakabago sa mga publikasyon ng Limbagang Pangkasaysayan. Pero gaya ng binanggit ni Janet, naisip din na magsimula ng mga panayam. Yung layunin ng panayam ay may bahagi sa mas malawak na audience at sa iba't ibang audience yung mga pag-aaral sa Pasig. Hindi lang ito limitado dun sa mga balak nating i-publish, kundi gayon din sa mga na-publish na. Katulad nitong akda ni Annalyn, na i-publish na ito sa Diliman Review. Pero yung idea natin, mas mahalagang magkaroon ng talastasan dun sa mga nalilimbag, nalalathala. Kasi marami namang napapublish pero hindi naman siya napapag-usapan. So mahalagang mas maraming pagkakataong mapag-usapan, mas mapapagyaman yung kaalaman at mas mapalaganap yung kaalaman tungkol sa Araling Pasig. So yun yung layunin din nung gawain ito para magkaroon ng panayam para sa mga ilalathala o di kaya mga nalathala ng mga akda tungkol sa Araling Pasig para sa mas malawak na abot ng pagpapalaganap ng kaalaman. So muli, sa ngalan ng Limbagang Pangkasaysayan, binabati ko yung ating tagapagsalita, si Annalyn, at ganun din yung may akda ng unang monograph natin na ilulunsad natin mamaya, si Wenz, at maraming salamat sa lahat ng mga dumalo sa okasyong ito. So maraming salamat.
Okay, maraming salamat Sir Atoy. So pati pala nalathala, na-publish na nga pala 'to ni Annalyn. So maganda mamaya, interesante rin siguro mamaya 'no, yung ating magiging diskurso lalo na, I presume 'no, yung mga nandito ngayon ay mga kapwa guro o kaya mga estudyante na, interesado 'no, sa mga pag-aaral, hindi lang sa Pasig kundi sa local history 'no, in general. Okay, so thank you Sir Atoy. So para po ipaliwanag yung ating, gawain, narito po ang ating tagapag-ugnay para sa panayam na ito at ang may ideya nga no ng Araling Pasig at kilala sa kanyang mga sulatin no akda tungkol sa kasaysayan ng Pasig. Narito po si Dr. Wensley Reyes ng PNU. Mukhang nakamute ka pa, Sir Wen. Ayan, no? Excited. Oh, yeah, no, diba? Oh, okay. Lahat ako'y nagpapasalamat sa mainit niyong pagtanggap, no? Bagaman ang ating gawain ay partikular para sa Pasig, no? Pero ang metodolohiya at kaparaanan ng pananaliksik kasaysayang Pampuok ay pwedeng magamit no sa kahit na anong lugar no na ating sinasaliksik. So bilang bahagi ng pagpapaliwanag sa gawain, una sa lahat ay nagbibigay pugay ako sa ating mga kasama sa patnugutan ng Araling Pasig, sa ating mga kasama sa akademya at sa mga gurong kasama natin ngayon na interesado na makiisa dito sa ating gawain. So ano nga ba ito, kagaya na rin ng pinaliwanag ni Sir Ate kanina, no? Yung Araling Pasig ay isa sa mga pinakabago no, na publikasyon ng Limbagang Pangkasaysayan. Ito ay nagtatangka na ilimbag no, yung mga bagay na may kaugnayan sa kasaysayang Pampuok, kultura ng Pasig. Sa kasalukuyan nga, historic itong araw na ito kasi February 19, 1945 ay naganap yung tinatawag nating liberation ng Pasig, no? At mamaya ipapaliwanag ko din yung mga simbolismo na kaugnay ng pangyayaring ito. So para sa gawaing ito, mapalad tayo no na mabigyan at paunlakan ng isa sa dalubhasa sa kasaysayang Pampuok at muli maraming salamat sa inyong pagkakataon na bigyan at paunlakan ng aming gawain at mag-enjoy po tayo sa araw na ito. Okay, maraming salamat Sir Wenz. Okay, so para hindi na natin patagalin pa, no, kasi excited na yung ating tagapagsalita. Diyos, kanina pa siya naghihintay. Pero bago yun, papakilala natin si Ma'am Annalyn, no? Okay. Si Binibining Annalyn Muñoz ay kasalukuyang katuwang na propesor ng Departamento ng Kasaysayan at Filosofiya sa Universidad ng Pilipinas, Baguio. No, nagtapos siya ng BA History Cum Laude at MA History at nagtatapos ng PhD History sa UP Diliman. Nagturo na rin siya sa UP Diliman, no, at naging graduate coordinator, program coordinator din siya ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan sa UP Baguio. May akda ng iba't ibang artikulo sa mga librong Kasaysayang Pampuok, Pananaw, Panaliksik at Pagtuturo, Syuntog, Mga Kabundukan sa Kasaysayan at Kalinangang Pilipino, at Social Science Teaching, Research and Practice, Consolidating Lessons and Charting Directions, at mga serial na Daluyan, Journal ng Wikang Pilipino, Hasaan, Official na Journal sa Filipino ng Universidad ng Santo Tomas, Saliksik, e-Journal at Diliman Review. Kung hindi ako nagkakamali, dito na-publish yung kanyang artikulo na i-discuss ngayon. No? At ginawaran siya ng UP Alumni Association, District of Columbia, Maryland, Virginia Chapter, Faculty Grant noong 2014 no, ng UP Baguio. Okay? So para po sa ating tagapagsalita ngayong hapon, si Professor Annalyn Muñoz mula sa UP Baguio upang pag-usapan at ipresenta kanyang papel ang Ilog Pasig sa mga banyagang batis ng ika-19 na dantaon. Maraming salamat po, Ma'am Janet. Siguro po naisip niyo po bakit po Pasig? Samantalang ako po ay taga Baguio at ako po ay taga Quezon City. Actually, ito po sana yung magiging topic ko for my dissertation. Pero na-realize ko po na since ako ay nasa North, dapat ay magpakadalubhasa din ako sa kasaysayan ng Norte. So nabago po ang aking dissertation, hindi na ito Pasig, pero ilog pa rin ito at ito na yung Cagayan River. Hayaan niyo po akong simulan ang aking presentation. Sir Atoy? Yeah. Nakikita niyo po ba?
Oo, nakikita namin. Sir, i-full view ko po, full screen. Full screen mo. Yan. So, sa pananaliksik pong ito, dalawa yung mahalagang tanong na sasagutin po sa panayam natin. Una po, ano po ba yung mga papel at kahalagahan ng Ilog Pasig sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay sa Pilipinas bilang kolonya noong ika-19 na taon? So, maganda po siyang balikan kasi sa ngayon, iniisip natin ang Pasig, di ba? Parang puro basura, mabaho, ano? Pero ano po ba yung Ilog Pasig noong 19th century? Base sa mga sources na iniwan ng mga foreign traveler. And then pangalawa, bakit na pa dito ang mga Europeyong author ng mga banyagang lapis? To think na ang Pilipinas, no, maliit na bansa, tapos kolonya pa noong time na yon. Pero bakit dumayo itong iba't ibang European nationality sa ating bansa? So yan po yung mga sasagutin natin sa panayam na ito. Ito po yung daloy ng ating presentation. Una po, syempre tingnan natin yung pisikalidad ng Pasig at yung maiksing kasaysayan nito bago ang pagdating ng mga Espanyol. At pangalawa, tatalon na tayo sa Pilipinas at Europa noong 19th century. And then pangatlo, tingnan natin yung sources, yung mga sinulat ng mga scientists, no, ng mga colonial official, no, or official ng mga bansa nila, at yung mga traveler lang din, ano, nung pumunta sila dito. At sa huli, tingnan natin yung Pasig ayon sa mga batis na sinulat ng mga banyagang ito. At sa huli po ay ang ating conclusion. So tingnan po natin ang geografiya at maiksing kasaysayan ng Pasig. So kung makikita po natin, ang Pasig, ayon sa obserbasyon ng isang banyaga, maliit lang siyang ilog. Kung ikukumpara mo siya sa mga ilog sa Southeast Asia, gaya ng Mekong, ng Chao Phraya, talagang maliit lang yung Pasig. Pero yung makikita natin dito, hindi naman ito usapin ng laki or ng liit. No? Makikita natin na gaano man kaliit itong Ilog Pasig, talagang napakasentral nito sa buhay ng mga Pilipino. Makikita po natin dito na napagigitnaan siya ng dalawang malalaking anyong tubig. Ang pinaka-headwaters o source niya ay ang Laguna de Bay or ito yung Ilaya or yung interior kung saan dito nanggagaling yung mga produkto na nakakarating sa Manila, lalo na noong 19th century. Ang kanyang delta o ang kanyang ilawod or yung kanyang bunganga ng ilog, ayan, ito po yung nandito sa Manila Bay. So yung tubig na nagmumula sa Laguna de Bay, ito ay lumalabas mismo sa Manila Bay. Kung dito sa Laguna nanggagaling yung mga produkto, yung mga raw materials na nakakarating ng Manila at nilalabas ng mga dayuhan, dito naman sa bunganga niya, dito nanggagaling yung mga import goods, no? Yung mga imported na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Sa China, no? Sa Europe noong 19th century, at ito ay naipapasok sa Ilaya, ayan, sa pamamagitan ng Pasig. So makikita natin yung napaka-importanteng papel ng Pasig River, ano, sa usaping komersyo. Ngayon naman, kung titingnan natin ang etimolohiya niya, sinasabing may tatlong paliwanag kung saan ito nagmula. Una na dyan, yung salitang Sanskrit, no, na pasis, na ang ibig sabihin nito ay buhangin. Sa salitang Tagalog naman, andyan yung salita nating pasigan, no? So siguro kaya rin tayo may word na dalampasigan. Ayan, kasi talagang may kaugnayan ito, no, sa pampang ng ilog. So kahit medyo magkaibang salita, pero pareho sila ng kahulugan, ano? May kinalaman sa pagiging mabuhangin ng lupang malapit sa ilog. At yung pangatlo, ayon naman kay Jose Villa Panganiban, kapag sinabing Pasig, ito yung literal na ilog na nagkokonekta sa Manila Bay at sa Laguna de Bay. Ayan. So dito po sa panayam natin, mababanggit ang Manila at ang Pasig. So makikita natin na yung Pasig bilang syudad, no? At yung mismong part ng ilog na nagagaling dito, napaka-crucial nitong bayang ito, no? At ng mga estero, mga sapa, at yung mismong part ng ilog Pasig na nandito. Kasi once na ma-block itong part na to ng Pasig, magugutom, no, ang mga bayan, lalo na ang Manila. Actually, noong British occupation noong 1762 to 1764, nakita nila na dapat nilang makontrol
ang bayan ng Pasig, no? Yung pagpasok dito ng mga kalakal, ng mga pagkain. Kasi once na mahadlangan ito or maharangan ito ng mga Pilipinong lumalaban sa kanila noon, ng mga Espanyol, magugutom sila. Nandito pa man din sila sa Manila. Ayan. At kung titingnan natin ng oral tradition, may sariling paliwanag din sa pinagmulan ng Pasig. So kung ang Titanic, no, ang moving Titanic ay may Jack and Rose, ayan. Ang Pasig naman ay meron siyang Virgilio at Paz. So ito ay nakuha ko mula kay Sir Vince. Ayan, sinend niya sa akin to sa Messenger. Ito ay na isulat na alamat ni Jose Santos. So ayon dito, sa alamat ng Pasig, siguro pamilyar din kayo dito, merong Espanyol na si Virgilio at meron siyang kasintahan na Tagalog. Ito ay si Paz. So isang gabi, habang sila ay nagde-date, ayan, nandyan sila sa Pasig. So naisip ni Virgilio na kunin yung bangka para sila ay mag-date mismo sa ilog, no, habang nagsasagwan. Unfortunately, tumaob yung bangka, tapos nalunod si Virgilio. Actually, may struggle, nag-struggle siya para siya ay makaligtas. So habang siya ay nagpupumiglas sa tubig, ang sabi niya, Paz, sígueme, Paz, sígueme. So sa Tagalog, ang ibig sabihin nito, Paz, sundan mo ako, Paz, sundan mo ako. Sumigaw si Paz, humingi siya ng saklolo, pero hindi na nahabol pa, no? Hindi na na-rescue pa itong si Virgilio. So parang nawala sa sarili, nawala sa bait itong si Paz. At ang sabi niya, inulit niya yung mga huling salita ni Virgilio. Sabi niya, Paz, sígueme, Paz, sígueme. Kaya yung mga tao nung time na yon, ang tumatak sa isip nila ay Pasig, Pasig. So itong oral tradition na ito ay isang tragic love story na isang paliwanag, no, kung saan nagmula ang salitang Pasig. Pero kung titingnan natin ang history, at ayon sa isang mapa na ginawa ng mga Espanyol noong 1809, ito ay sa bayan ng Pasig. Ang tinatawag talaga nilang Pasig noon, o Rio de Pasig, ay ito. Ayan, itong part na ito. So kung titingnan natin siya, ang nakalagay talaga dyan, Rio de Pasig. Ito yung pati ng river na nasa Pasig talaga. At ito yung sinasabing kinakitaan ng isa sa mga matatandang kaharian noong wala pa ang mga Espanyol. Ayan. So sa ngayon, ito rin ay tinatawag na bitukang manok. Ayan. So kung para sa mga Espanyol, ito ay Rio de Pasig, pero para sa mga nakatira roon, ayan, ito ay tinatawag na bitukang manok. Ito ngayon yung present day na bitukang manok. Andito sa mga barangay na ito. Dito siya dumadaloy. So bakit nga ba sa bitukang manok sinasabing na itayo ang isa sa mga pinakamatatandang kaharian noon? Unang-una kasi talagang napaka-fertile, no? Talagang mataba yung lupa dahil sa pag-apaw ng ilog. At talagang ito rin ay sentro ng komersyo. Ano? Ito ay historical din kasi yung mga pilgrim na pumupunta ng Antipolo, kung saan yung mga devotee doon sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo, dito rin talaga sila dumadaan sa mismong bitukang manok. Ayan. Ito rin ay historical kasi noong panahon ng Katipunan, noong 1896, 17 bangka ni Andres Bonifacio ang nagtulong dito sa bitukang manok. Ayan. So before, ito siya, parte ng bitukang manok, ito yung Pariancillo Bridge na itinayo ng mga mestisong Chino. Ito ay pagoda style na tulay. At sa ngayon, ito na siya. No? Alam natin na yung Ilog Pasig sa ngayon, kaya rin namatay na siya bilang ilog kasi ang daming parte nito ang nireclaim o tinabunan na ng lupa. At mukhang mapapansin natin na ito rin yung naging sitwasyon ngayon ng bitukang manok o yung tinatawag ngayon na ilog ng Pariancillo. Pagdating naman sa Manila, ayan, noong pre-colonial society, talagang sinasabing ang Pasig ang mismo EDSA natin noon. Ayan. Sabi nga, it was her first highway. If by highway we meant a major transport route. So ito ay 1847 painting ni Lozano. Ano? Though dito makikita natin yung Pasko. Ayan, ito yung Pasko. Kapag sinabing Pasko, ito isang malaking sakayan na kung saan
dala-dala nito mga produkto mula sa iba't ibang bayan. Kasi ito naman yung mga sampan. So kadalasan yung mga sampan, yung mga bangka, ito naman yung sinasakyan ng mga biyahero or ng mga naglalakbay. So dahil by water talaga ang ating transport noong time na yon, talagang yung punong lansangan o highway natin ay ang mismong Pasig. Ano? So kung sa ngayon nga ay EDSA, no, na kung saan talagang matraffic. Kapag sinabing Metro Manila, ito yung pinaka punong lansangan natin. So noong pre-colonial at hanggang colonial Philippines, talagang yung Pasig, yung ating EDSA. Ayon nga sa Account Quirino, ayon sa isang katutubo, masisilayan dito ang pagkalalaking mga bangkang may sagwan, na bawat isa ay lulan ang 300 mananagwang katabi ang mga mandirigma. Ayan. So imagine niyo na lang, no, kung sa isa pa lamang na bangka, 300 agad yung rovers. Ano? Talagang malalaki yung mga sakayan or mga bangka na naglalayag dito sa Pasig. At dahil sa Pasig, dito nakilala si Rason. So ayon din kay Quirino, ang kasaganahang hatid ng ilog sa Manila ay naghatid din ng katanyagan sa pangalan ni Soliman, ang pinakadakilang pinuno sa lahat. So ayon talaga sa account ng mga Espanyol, nung natuntong sila sa Manila, talagang isang malaking at mayaman at malakas na bayan ang Manila. At muli dahil ito sa Pasig, kasi masigla ang kalakalan. Kung kaya't si Soliman bilang pinuno, isa talaga siyang mayamang pinuno. Nagulat sila sa mga bagay na nasa malaking bahay ni Soliman. At describe nila ang bahay ni Soliman na ubod ng laki. Ang meron dito ay salapi, tanso, bakal, seda, mga bariles ng brandy. Tapos, nung inestima nila yung halaga nung yaman na meron yung bahay ni Soliman, nasa 5,000 dukat, hindi pa kasama yung mga muebles at yung iba pang precious at valuable items na meron ng bahay niya. So, dahil sa kayamanan na hatid ng Ilog Pasig, dahil nalaman ni Legazpi na ang Manila, ito ang sentro ng mga daungan, ng mga bayan, ng teritoryo, at dahil ang Manila o Intramuros, actually kapag binabanggit pala natin Manila, Intramuros lang siya nung time na to. Yung mga distritong nakapalibot sa kanya, ang yaman-yaman, talagang yung lupa ay mataba. Kaya ito yung mga reason kung bakit ang Manila ang ginawang sentro ng kolonya. At muli, dahil ito sa Ilog Pasig. So, noong kasagsagan ng Kalakalan Galyon, mula 1565 hanggang 1815, ayon sa isang report, in the month of March, at the apex of this pan-Pacific trade, as many as 465 vessels were recorded to have been in use, consisting mostly of barges, lighters, tugboats, flats, the batel, fishing boats, ferry boats, tankers, and speedboats. So imagine niyo, no, yung iba't ibang uri ng mga sasakyan na makikita sa Pasig. No? Mukhang napakasigla at napakagandang vista nito para sa isa. So tingnan naman natin ang Pilipinas noong ika-19 na siglo. So sa lahat ng mga pag-aaral or talagang sa history, ang 19th century ay isa talaga sa mga turning point natin. Kasi ito yung sinasabing panahon na nagbukas ang ating kolonya. Nagbukas lalong-lalo na para sa world trade. At nung nagbukas ito bilang world trade, nagkaroon ng mga port town, gaya ng Manila, syempre, ng Iloilo, nagkaroon ng mga merchant house or mga bahay kalakal, nagkaroon ng mga bagong halaman, gaya ng kape, at saka ng, ano ba yung kasama? Nakalimutan ko na. At nagkaroon din ng mga cash crop, gaya ng asukal at saka ng avocado. At dahil sa nagbukas ang kolonya, ayan, nagpasukan din ang mga Europeo. So syempre, hindi lang yung mga kalakal nila yung pumasok, hindi sila bilang mga merchant o mga ngalakal ang nagdala nito. At dahil dito, nagkaroon ng mga cultural and social changes, halimbawa na lamang ang paglabas ng media classic na grupo ni Rizal at yung kultura na nagkaroon sila dahil sa mga pagbabago nito. Kung yan ang lagay ng Pilipinas, ano-ano naman ang mga pagbabago at development sa Europe noong time na to na magiging daan para pumunta sila sa Asia, sa Timog Silangang Asia at sa Pilipinas. So noong panahong ito, napakasigla ng mga scientific expedition kasi ito yung time na talagang naglalakbay at naggagalugad ng natural resources ang mga European noong time na to.
Naging posible ito kasi noong 18th century, ito yung age of science or panahon ng agham. So, nagkaroon ng masiglang mga innovation, invention sa siyensya at dahil dito, noong sumunod na siglo, noong 19th century, nagamit naman ito para maghanap ng mga likas na yaman sa labas ng kanilang kontinente. Pero itong paghahanap ng likas na yaman bang ito ay para lang talaga makapaghanap sila ng likas na yaman? Makikita natin na itong mga scientific expedition, meron pala itong commercial and political dimensions. So kung makikita natin, hindi mga private individual yung nagpapadala ng mga scientific expedition. Kung hindi, involved dito yung mismong mga colonial government or yung mismo Ministry of Education na under din naman mismo ng colonial government. Noong time kasing ito, ang sentro ng kayamanan or ng pera ay ang Britain. At maliban dyan, siya rin ay nagbibigay ng mga foreign loan. Ano? So dahil may pera, ang Britain, ang Pransya, lalo na halimbawa ang Pransya, kasi kadalasan dito sa lecture na to, mga scientists talaga yung nagsasagawa ng scientific expedition. Talagang dahil may pera sila, ginagamit or ini-invest nila ito sa mga expedition na pupunta ng Asia. At nang sa gayon, syempre dahil ito ay commercial, kung ano man ang matagpuan dito, no, natural resources man yan or lupain, ito ay makakatulong sa kanila, no, para lalong magkaroon ng salapi. Pagdating naman sa political interest, by 19th century, mas mararamdaman yung European presence sa Southeast Asia. Lalong-lalo na nung time na to, naghahabol ang British, ang mga French, ano, sa China. Alam naman natin na ang China, mula nung panahon ni Marco Polo, talagang gustong-gusto nilang makapasok ng China, no? Dahil alam nilang kikita talaga sila dito dahil napakalaking bansa. Pero maliban sa China, dahil malapit ang Vietnam at ang Myanmar, ang Vietnam ay kinolonize ng France noong 1862 at ang Myanmar naman ay noong 1885. So dahil sa mga interest na ito, makikita natin na ang Pilipinas din ay mapapasama sa mga commercial at political interest ng mga bansang ito. Nalilitaw mamaya sa mismong mga source na ating titingnan. So, tingnan natin yung mga scientific expedition. Mapapansin natin na itong mga intellectual na ito, kilala na talaga sila sa buong, kung hindi man sa buong Europa, ay sa field of expertise nila. So bago sila dumating sa mismong Pilipinas, talagang mga na sila, kilalang mga scholars sa kanilang field. Si Lehentil, siya yung kinikilalang pinakaunang kilalang Pranses na pumunta sa Pilipinas. At dahil siya yung pinakaunang Pranses, madalas yung mga susunod na European, scientist man sila or hindi scientist, madalas siyang kinukote. Kasi isa siya sa mga maagang nagsulat tungkol sa Pilipinas. So kung titingnan natin yung gawa niya, isa siyang mathematician, isa siyang physicist, at isa siyang astronomer. Napunta siya sa Pilipinas dahil meron siyang misyon na i-record ang pagtawid ng Venus sa disk ng araw. Unfortunately, medyo may nakabangga siyang Espanyol, kinailangan niyang umalis ng Pilipinas, at yung kaibigan niya dito sa Pilipinas, ito ang nag-record tungkol sa pangyayaring ito. Ang nakita ko sa sinulat niya, actually itong mga source na to, hindi sila nag-focus sa Pasig. Kadalasan, konti lang yung kanilang sinulat sa Pasig, pero kahit na ganon, very helpful naman yung mga impormasyon na yun may kinalaman sa Pasig. So, sa nakita ko sa kanya, ang nakita na sa Ilog Pasig, tinawag na itong Ilog ng Manila. Pero even before 19th century, tinatawag na rin Ilog ng Manila ang Pasig. Ang paliwanag dito ni Lehentil, dahil isa siyang scientist, sabi niya, kaya siya tinawag na Ilog ng Manila kasi yung bunganga ng Pasig, di ba ito yung Manila, no? Nasa bunganga talaga siya ng Pasig. Tuwing ito ay dumadaloy ang tubig, meron siyang daladalang lupa or putik. At over time, itong lupa na ito or putik na ito, siya ay nade-deposit dito sa bank. Kinalaunan siya ay naging flat cape or point. At ito yung mismong area kung saan itinayo ang Manila or ang Ilocos. Ayon sa tala niya,
ang ilog ay sentro ng kalakalang panloob ng kolonya. So dumating siya dito, no, latter part ng 18th century. Sarado pa ang colony, no, sa world trade. Pero kahit na ganoon, na-appreciate niya na malakas yung domestic trade dito sa Pasig. Napansin niya na iba't ibang mga bayan, yung mga katutubo mula sila sa iba't ibang bayan, and yet isa yung pinupuntahan nila, ito yung Pasig. Napansin niya rin na yung karamihan ng mga bahay, kung nasaan ang ilog, nandun din yung pinakamalaking bilang ng mga populasyon. Katunayan lamang na talagang ang ilog ay napakahalaga para mabuhay ang mga tao. Isa rin sa mga naobserbahan niya, hindi lamang lalaki yung nagpapaandar ng barko, kundi pati babae. At magkatulong din sila sa pagtitinda ng mga produkto. Natuwa din siya sa nakita niya na yung kahabaan ng ilog, tagtad yan ng mga bangka. No? Sign lamang ito ng masiglang komersyo noong panahon niya. Maliban sa bangka, ginagamit din daw ang mga bansa sa pagtitinda ng mga kalakal. Dito naman kay Mala, siya ay naging surgeon ng pinakamatandang ospital sa Pilipinas. Ito yung San Juan de Dios Hospital na itinayo noong patapos na ang 16th century. Ilang taon din siyang nanirahan dito. Isa siyang amateur anthropologist, historian, geographer. Kung ikukumpara kay Lehentil, mas makapal yung libro niya at mas mahaba yung naisulat niya tungkol sa Pasig. At na-underscore niya rin sa narrative niya tungkol sa Pasig ang halagang pangkabuhayan at pangkalinangan ng ito. Siya ang nagsabi na yung tubig dito sa ating archipelago, ito yung susi sa ugnayan ng iba't ibang lalawigan. At nagkakaroon ng ugnayan dahil sa komersyo. So, na-appreciate nga yung Ilog Pasig dahil sa commercial or trade value nito para sa mga tao. At siya rin yung nagsabi na sa buong Pilipinas, ang produkto, ito man ay binabiyahe sa ilog or sa lupa, isa lang yung binabagsakan nito or hindi ito pwedeng hindi bumagsak sa Ilog Pasig. Ayan. So dito, sa statement nito, makikita natin na napaka-importante ng Ilog Pasig sa buong kolonya. Hindi ko nga lang alam kung medyo exaggeration to, no? Pero kung may kasabihan niya na all roads lead to Rome, ito naman parang all waters lead to Manila or sa Pasig talaga. Ano? So, ang interesting din dito sa kanyang binanggit, yung mga isda na mahuhuli sa ilog at sa dagat, inisa-isa niya talaga yan. At bilib na bilib siya sa Ilog Pasig. Kasi sabi niya, ang yaman-yaman ng ilog na to, ang dami-daming isda. Isa rin sa mga pinaka-sariwa at pinaka-magandang kalidad ng isda ang Pasig. Ang kwento niya nga, may isang babae na nangingisda, no, buong maghapon, kahit na mainit, talaga nagtsatsaga siya sa pangingisda, tapos ilang beses siyang pabalik-balik sa Pasig. Kahit gabi, no, kumukuha din ng hipon at alimango ang mga tao noon sa Pasig. Yan. Ang isa pa, nag-focus din siya sa culture. Yan. Or nakita ko din na yung mga detalye niya tungkol sa Pasig ay may kinalaman sa kultura. Halimbawa niyan, ang sabi nga, habang lumalapit ka sa Intramuros, paganda ng paganda yung mga bahay. Ano? Pero hindi lang bahay ng mga elite yung makikita mo sa ilog, no? Kung hindi, andun din yung mga ordinaryong bahay. Sinabi niya rin na mayroong karinderya sa mismo pampang ng ilog. At dito, nag-i-stop over yung mga sailor. So dito kumakain at umiinom ang mga naglalakbay. Pati yung kultura ng paliligo ay kanyang naisulat. So ang sabi niya nun, bawat bahay ay may hiwalay na hut or dampa kung saan dito naliligo yung mga tao. Or kaya naman, may isang bangka, tapos may isang dampa na nakasakay sa bangka, pwedeng doon din naliligo yung mga tao. Ang isang pista na inabutan niya ay ang pista ni San Nicolas. So kung familiar tayo kay San Nicolas, no, may alamat na may isang Chino, no, nasa Ilog Pasig siya, muntik nang may kumain sa kanyang buwaya. So naisip niya magdasal kay San Nicolas. Hindi pa natatapos yung dasal niya, sinagot na agad, no, yung kanyang dasal. Naging bato yung mismong buwaya at nailigtas itong Chino. So dahil sa alamat na ito ay nagkaroon tayo ng pista ni San Nicolas. So ang sabi niya, isa ito sa pinakamagarbong pista kasi talagang pinagkakagastusan ng mga Pilipino noon.
Sumasakay sila sa mga pagoda, no? Talagang nadedekorasyonan yung kanilang pagoda, umuuwi sila, no? Maggagabi na. So, iba't mga bangka talaga, no? Yung makikita nating nakikiisa or sakay ng bangka, itong mga nakikipamiesta sa pista ni San Nicolas. Ito namang si Fedor Yagor, siya ay isang Aleman. Sa lahat ng mga sources na nandito, siya yung pinakakatangi-tangi kasi highly acclaimed or critically acclaimed yung isinulat niya tungkol sa Pilipinas. Nagka-interest si Yagor na pumunta sa Pilipinas, isa siyang ethnologist. So kapag sinabing ethnologist, nag-aaral ng iba't ibang kultura, ng mga tao. Noong time na to, wala pang naisusulat tungkol sa Pilipinas. Kaya pumunta siya dito sa Pilipinas at nagstay ng ilang taon. Si Yagor, sinasabing napaka-scientific ng kanyang isinulat. Kung ikukumpara sa ibang sinulat, sinulat ni siguro ni Henty, ni Malat, ng iba pang foreigners noong time niya, pinaka-scientific yung isinulat niya tungkol sa mga Pilipino. So, objective siya. Kaya critically acclaimed yung ginawa niya. Ito ay naisalin sa iba't ibang lengguwahe, sa Espanyol, sa Ingles, at ito ay pinuri ni Trinidad Pardo de Tavera. Pero, napansin ni Yagor na noong time niya, medyo madumi na yung Pasig. Nakita niya medyo may lumulutang ng patay na aso, patay na pusa, at medyo iba na yung kulay niya. No? Pero meron mang ganong konting impurities sa ilog, generally speaking, talagang malusog pa rin yung Pasig noong panahon niya. At yung nakita ko na tala niya tungkol sa Pasig ay yung pang-araw-araw na buhay sa Pasig. So, binanggit niya yung mga aktibidad na simultaneously ay nagaganap, no? Noong siya ay naglalakbay. Halimbawa nito, may sumasalok ng tubig. Kasi noong time na to, talagang yung drinking water nanggagaling talaga sa ilog Pasig, no? Kaya makikita mo, may sumasalok ng tubig. Merong naliligo. Ayan. At habang may mga naliligo, may dumadaang mga bangka. Ayan. Maliban doon, binanggit niya rin na may tiyenda or tindahan. Ito yung binanggit ni Mala na kalenderya. Binanggit niya rin na mayroong lalaki na natutulog sa ilog. No? Posible ba yon? Actually, itong lalaking to, siya ay nakahiga or nakapatong sa yung heap ng coconuts na kanyang pinagtali-tali. So, para siyang nakahiga sa kama ng mga buko, no? Habang natutulog sa mismong ilog. So, napaka-komportable siguro ng pagtulog na yun. At mismong siya ang nagsabi na likas na punong lansangan o highway ang Ilog Pasig noong time na yun. Kasi yung mga bangka, or mga produkto na nagmumula sa kabundukan, ito ay diretsong bumabagsak sa Ilog Pasig. At para sa kanya, ang pinakasentro ng buhay ng mga Pilipino noon ay ang mismong ilog. Kung gusto mong umasenso, kung gusto mong mabuhay, ang pinakamagandang lokasyon na pilikan mo ng bahay mo ay ang mismo ilog. So dumako naman tayo kay Marsh. Si Anton Alfred Marsh ay isang naturalist. So kapag sinabing naturalist, siya yung expert sa natural history. Ito ay may kinalaman sa pag-aaral ng mga organism, gaya ng fungi, mga halaman, mga hayop, sa kanilang natural environment. Si Marsh, gustong-gusto niyang pumunta sa Pilipinas kasi sabi niya, mukhang makaka-jackpot ako sa Pilipinas kapag pumunta ako dito. Marami akong maiuwi. At true enough, marami siyang nauwi mula sa Pilipinas. Yung mga artifact mula sa Cordillera at sa iba't ibang mga panig ng bansa, libo-libong artifacts ang nailabas niya ng bansa at nailagay niya or ito ay inilagay sa isang museo sa Paris. So, ang nakita ko naman dito kay Marsh, ang kanyang isinulat ay tungkol sa experience niya rin sa kanyang paglalakbay sa Pasig. Napansin niya, magkaiba yung sinisingil na pamasahe sa bangka. Ayan. So kung sa ngayon, yung mga foreigner, di ba, may nababalitaan tayo, tinataga sa, sa airport, sa taxi, sobrang mahal. Ayan. Noong panahon to, kalakaran na pala talaga siya. Nakapag-foreigner, ang mahal-mahal ng singil ng pamasahe sa bangka. So ang sabi niya, ang mestisong Chino at katutubo, 4 reales yung singil, or 2 francs, 50. Samantalang yung mga scientist at mga European,
10 times yung singil sa pamasahe, no? 20 francs or 4 piastres. Napansin niya rin na iba-iba yung sakay, no, ng mga bangka. Merong bangka na inuming tubig, yung dala-dala. Meron namang sakate. Ano ba yung sakate? Ito yung damong pagkain ng mga kabayo. So kasi noon, ang hari ng kalsada, hindi pa jeep, kung hindi, ito ay karwahe. No? So ito ay dala-dala ng kabayo. So kung yung mga sakyan natin ngayon, gasolina, no, ang binibili natin, noon naman, sakate ang binibili at isinusupply sa mga kabayo sa Manila. So ito ay isinasakay pa ng bangka para makarating sa Manila. Maliban doon, sakay-sakay rin ng bangka yung mga labandero at mga turista. So yung mga labandero, yung iba sa kanila, ang sineservisyohan nila ay yung mga European, no? Gaya ng mga tinatalakay natin ngayon, ng mga European scientist or traveler. At yung isang kakaibang nakita niya, sabi niya, bakit ganon? Halos lahat ng mga bangka may manok sa mismong stern niya o sa mismong harap. No? Kaya nakapag-comment siya, siguro yung mga lalaki dito sa Pilipinas talagang imposibleng mapahiwalay sa manok nila. Kasi kahit naglalayag sila sa kanilang bangka, dala-dala nila yung manok nila. Napansin niya rin na along the shore, no, meron siyang tinatawag na restaurant Tagalog. Ayan. Actually, ito rin yung kalenderya or yung tiyenda na binanggit ni Mala at saka ni Yagor. Sabi niya, ilang oras nagtatagal dito ang mga tao. Kumakain sila, umiinom sila, nagnganganga sila, nagyoyosi sila, at nagsusugal. So ito talaga ay stopover para sa mga naglalakbay. Nabanggit niya rin na sa mga bayan na nasa Ilog, Pasig, yung Pateros, siya yung pinakamaliit na bayan sa Ilog, pero siya ang pinakamalaking supplier ng mga bibe noong panahon ito. Sir? Yan. So ito po yung mga binabanggit ng mga European scientists natin. So itong unang picture, ito ay artwork noong 1830s. So makikita natin yung sinabi ni Yagor, no? Na habang merong naliligo, ayan, ito naman may mga dumadaang mga bangka. Samantalang dito naman sa second picture, ito yung tinatawag na salambaw. So ito yung isang paraan ng pangingisda noon. Ito naman ay picture mula sa libro ni Malaspina. Ito naman pong nasa baba, makikita natin yung mga kababaihang naliligo. So pansin natin na sila ay nakatapis. At itong lalaki sa gitna, ayan, maaaring siya ay kumukuha ng inumin mula sa ilog. At ito namang last picture, ito ay sakate, no? Nasakay sa bangka. At ito, yung mga kabayo. Kaya makikita natin iba't ibang aktibidad ang nagaganap sa Ilog Pasig. At ito yung nabanggit natin kanina. So sa Pateros, yung pag-aalaga ng bibe, ayan, kasi mayaman sa mollusks ang Pasig noon. Kaya mapapansin nyo bakit talagang naka-immerse, no, sa mismong tubig, yung mismong kulungan ng mga bibe. Kasi directly talagang nakakakain sila dito sa ilog. Kaya umaabot hanggang sa tubig talaga yung bakod ng kanilang kulungan. At dito naman sa huli, ay malaki ang tulong ng Pasig sa agrikultura. So kung sa ngayon, kapag sinabi nating agrikultura, hindi papasok ang NCR o Metro Manila dyan. Pero noong panahong ito, malaking bahagi ng Pasig, no, yung Pasig bilang town, no, at saka yung mga arabales ng Manila, talagang natataniman sila, no, ng palay, ng buko, ng mangga, kung kaya't napakataba ng lupa. At muli, dahil ito sa Ilog Pasig. Yan. So ito ay excerpt mula sa libro ni Mala. So dito, binanggit niya yung iba't ibang uri ng bangka na naglalayag sa mismong ilog. Ayan. At ito yung tinatawag nating Casco kanina. Ayan. So ito ay nasa Binondo area. Mapapansin natin dito sa mapa na ito yung mismong Manila. So makikita natin maliit lang siya, no? So kung papasok tayo mula sa Manila Bay,
Sa kanang parte ay ang political, no, or administrative life ng colony or center, no? So ito yung Intramuros or Manila. Samantalang dito sa left side, lahat ng mga foreigner na pumasok, para sa kanila, mas interesante itong left side kasi mas buhay siya. Kumpara dito sa kanan na para sa kanila walang buhay, no? Tahimik, no? Unlike dito na talagang buhay na buhay. Kasi ito rin yung kumbaga ba commercial center, no? Noong panahon na yun. Lalong-lalo na andito yung Binondo. Yan. So madalas ang Binondo laging binabanggit siya nitong mga foreign traveler natin. Ito yung aduana or customs house. So tingin naman tayo dito sa mga opisyal na naligaw dito sa Pilipinas. Itong si Stuart, isa siyang Amerikano. So hindi pa tayo colony ng Amerika, pero meron ng Amerikano, meron ng ilang mga Amerikano. No? Iilan pa lang sila nung time na to. Si Stuart ay isang chaplain. Siya ay isang paring militar ng US. So binabanggit dito, sakay siya ng Vincennes. Ang Vincennes ang kauna-unahang barko ng US na nakalibot sa buong mundo noong time na to. So noong time na ito ay pumasok siya at nakipag-meet kay G. Hubble. Siya ay isang American consulate dito sa Pilipinas. So consulate kasi primarily commercial interests pa lang, no? Ang meron or relationship ang Pilipinas noong time na ito sa Amerika. Pero yun nga, kahina-hinala, no? Bakit isang warship ang pumasok dito sa bansa? So masasabi natin na yung commercial at political interest ng US noong time na to ay hindi na mapaghihiwalay, no? Or inseparable na noong time na to. Interesting yung account niya sa Pasig kasi siya lang yung nakita ko na talagang detalyado niyang dinescribe yung bangka, saka yung experience mo kapag nagbangka ka noong time na to. So ang sabi niya, ang bangka noon ay gawa lang sa iisang uri ng troso. Tapos, isa or dalawang pasahero ang nakakasakay dito. So makikita natin yan sa picture, ano? Kung ngayon meron tayong deluxe na bus, maituturing natin na parang deluxe, no? Itong isa or dalawang pasahero lang yung sasakay. No, napaka-komportable, sabi niya. Kasi merong banig kung saan pwede mong i-stretch ang buong katawan mo. Maliban doon, merong unan kung gusto mong mag-lean o mag-recline, no? At tumingin sa magandang view, sa ilog. Meron ding bubong kung saan adjustable siya at talagang dapat lang na may bubong, no? Kasi mainit dito sa atin or kapag inabutan ka ng ulan or ambon, so at least protected ka. Bumilib din siya sa struktura ng bangka, lalo na itong katig. So ang sabi niya, ito ay gawa sa kawayan. Dahil dito sa katig na to, ang smooth nung paglalakbay sa tubig. At hindi ka basta-basta tataob o ma-overturn ng bangka dahil sa mga katig na ito. Bumilib din siya sa mga rower o mga boatman, no? Kasi talagang sila ay highly skilled sa pag-navigate ng bangka sa tubig. So itong libro niya, na A Visit to the South Seas in the US, supposedly ito ay dapat official report lang, no? Pero dahil mukhang nagkaka-interest na ang US, no, sa Pilipinas, ito ay pinablish, no? Naging libro at nakapukaw na interest ng mga Amerikano noong panahon na yun tungkol sa Pilipinas. So, naligaw siya sa Pasig, no, sa bayan ng Pasig. At humanga siya sa bayan ng Pasig. Na noong time na ito ay merong 15,000 na residents. So, natuwa din siya, no? At ito ay talagang mapuno. Marami kang makikita puno gaya ng mangga, no? Ng bamboo, at saka ng bonga o ng arekta. Si Ellis, isa siyang naval officer, no, na naka-station sa Hong Kong. So, bakit Hong Kong, no? Anong kinalaman niyan sa Pilipinas? Kasi every month, merong naglalayag na Spanish warship mula sa Pilipinas papunta sa Hong Kong. Ito ay may daladalang mga report at sulat para sa mga British na nasa Hong Kong. Actually, ang Hong Kong, ito rin yung stopover ng mga British kapag nasa Asia sila, no? Kasi hawak na rin nila yung Hong Kong ng time na ito. Pabalik ng Pilipinas, laman naman ng Spanish warship ay mga padala para sa mga British na nandito.
So si Ellis, hindi pa man siya tumutuntong sa Pilipinas, naririnig na niya ang Manila. No? So masasabi nating sikat na or usap-usapan na yung Manila noong time na yan. At ang sabi, maganda sa Manila, kailangan mong pumunta. Bago ka magpaalam sa Earth, no? Kailangan muna pumunta ka sa Manila kasi maganda siya. So dahil dito, nag-file ng sick leave si Ellis, no? May sakit siya niyan, at pumunta siya ng Manila. So, siya yung pinakasabik talaga na pumunta sa Manila noong time na ito. At napahalagahan ko yung sinulat niya kasi ang sabi niya, ang Ilog Pasig, kahit na ilog siya, makikita natin na merong social leveling na nagaganap. Kasi lahat ng social classes sama-samang naliligo sa ilog. No, mapa-Espanyol, mapa-katutubo, mayaman man yan or hindi, bata or matanda, kahit mga foreigner ay naliligo sa ilog. At maliban dyan, pati hayop, gaya ng kalabaw, no, ay kasabay na naliligo. At hanggang gabi, hindi lamang umaga, kundi hanggang gabi ay naliligo sa ilog. So actually, itong mga Westerner na ito, talagang lahat sila isinulat nila no kung ano yung nakikita nila sa paraan ng pagliligo ng mga Pilipino, yung mga lalaki walang suot sa pantas, pero sa pambaba, nakukubera naman sila, at yung babae ay nakatapis. So parang napakakaiba na bagay sa kanila no na makitang naliligo sa ilog, no? At halos araw-araw naliligo or talagang biling-biling maligo yung mga Pilipino sa ilog noong time ito. Yeah. Ito naman si John Earl Stevens, isa rin siyang Amerikano. Actually, siya ay agent ng Henry W. Peabody and Company. Ito yung nag-iisang American company dito sa Pilipinas noong time na to. At noong time niya, nung dumating siya, mga nasa 100 na lang ang Amerikano noong time na to. Ang kumpanya na kanyang pinaglilingkuran ay umaangkat ng abaka mula sa Pilipinas. At siya ang nagbansag sa Pilipinas bilang Venice of the Orient. So nasabi niya yon kasi dahil sa Ilog Pasig. No? Isa rin siya sa mga naakit sa ganda ng ilog. Kanyang nagtuon siya ng pansin tungkol sa Binondo. No? So sabi niya, ang Binondo, talagang buhay na buhay ito. Lalo na ang daming mga tindahan. Yung eskolta, ihahalikulan mo siya sa Broadway at sa Washington, no? Sa dami ng paninda. Tapos, ang nagkokontrol nito ay mga Chino. Ang language of trade ay Spanish. Ayan. At dito rin sa Binondo, dito rin matatagpuan yung komunidad nilang mga banyaga. So, kung may mga banyaga noon dito, no, talagang makikita mo sila na naninirahan sa Binondo. Lalo na nga kung ito ay mga mangangalakan. Isa sa mga nakita niyang pista dito ay ang pista ng Pandakan. So ayon sa kanya, ang daming mga bangka at kasko na nagpupunta no, sa mismong Pandakan. Isa ito sa mga pinakamalaking pista noong time na yon. At nagpapaputok ang mga tao, may bomba, may tripis, mayroong banda, no, mula araw hanggang gabi, no, panay ang tugtugan. So, masaya yung pista, no, na kanyang naabutan. Pero, inabutan siya dito ng epidemya ng cholera. Kaya napansin niya na yung mga tao hindi na muna kumukuha ng ilog sa Pasig. Kasi nga dito sila kumukuha ng kanilang inumin. Nakita niya rin na mayroong pagtaob ng bangka no, sa Pasig. So 3 bangka ang nag-overturn. Inabutan din siya ng bagyo, signal number 5. So hindi ko lang alam kung kasing lakas to ni Yolanda no, or mas malakas pa kaysa kay Yolanda. Pero inabutan siya dito ng bagyo na signal number 5. At ang baha sa Manila ay umabot ng 8 feet. Muntik na siya mamatay at ang kanyang mga kasama. Napaulat din na may kabayong nalunod sa bukid no, dahil sa pagbaha nito. Ang kanyang isinulat, na-publish ito after ng Battle of Manila Bay. No? Ito ay noong May 1, 1898. At masasabi natin na binasa rin ng American public yung kanyang libro. At ito rin ay nakapagbigay ng impormasyon at the same time nakapukaw ng interes ng mga Amerikano noong panahon niya. Ayan. So kung babalikan natin si Ellis, naligaw din siya sa Pasig, no? Sa Pasig, bayan ng Pasig noong time na to. Pero noong time niya, sabi niya mga 4,000 or 500,000 ang nakatira. Ayan. So, ang malaking bahagi ng lupain nito ay natatamnan ng tubo or ng
sugarcane. At kapansin-pansin na sa North Bank ng ilog, mas dito maraming tao. At ilan sa mga ikinabubuhay, syempre, yung pangisda, yan. At ang mismong kalakalan. Hello, sorry, Ma'am Annalyn. Yes, Pasensya ma'am. na. You were not 5 minutes. 5 minutes lang. Actually, Sige, madam. na, pero sige, Malapit 5 na to. Thank you, madam. Go. Ayan. So kung makikita natin, ito yung mga kasko at yung mga barko na galing sa ibang bansa. Ito yung Binondo. Ayan, ito sa side na to. No? Ganda niyang tingnan. Pero unfortunately, ang Binondo, marami na ring part ng ilog ang natabunan na dito. At ito yung scene kung saan naglalaba yung mga tao. So makikita nyo, no, meron silang parang siyang washing board na bato noong time na yan. Sa tabi ng ilog. Siguro itong si Gironier, actually ang kwento niya lang dito ay tungkol sa mga tulisan, no, na nagnakaw sa mga pasahero sa bangka sa Pasig. So kung ngayon may mga hold-upper sa bus, sa mga jeep, ayan, nagaganap na rin siya dati, no? May mga hold-upper sa bangka. Ayon dito sa mga sources na nakita natin, makikita natin yung pagbabago sa Ilog Pasig. So kung nung sinaunang panahon, ang Ilog Pasig ay highway na talaga siya. No? Ang makikita nating ethnicity dito na major ethnicity ay ang Tagalog. At yung mga bangkang makikita natin katutubo. Ano? Pero nung kolonyalismo Espanyol, lalo na nung sarado pa ang Pilipinas from 16th to 18th century, puno lansangan pa rin ng Pasig. Pero tatlong etnisidad na yung makikita natin at hindi na lamang katutubong sakayan, kundi pati mga galyon ay makikita na. At noong 19th century, nanatiling highway ang Pasig. Nadagdagan ng ethnicity ang mga naninirahan dito at mga banyagang sakayan. So, makikita natin na yung mga foreign traveler, kahit maiksi yung naisulat nila tungkol sa Pasig, nakakatulong ito para sa mga gaya nating estudyante ng kasaysayan ngayon. No? Nabalikan kung ano man yung mga impormasyon na makakatulong sa ating pananaliksik. No? Impormasyon, kasi bakit impormasyon at hindi perspective? Kasi kahit na hindi sila Espanyol, kahit na hindi sila yung colonial masters natin, nakita ko na may bahid pa rin ng colonial perspective yung kanilang mga akda. Ano? So dahil dyan, hindi naiiba mula sa mga Espanyol sa yung perspective ng mga European nationality na ito. Kasi kung titingnan natin, kahit sila, mga colonial master din sila, yun nga lang sa ibang bansa. So bakit nga ba sila nagsulat tungkol sa Pasig? Kapansin-pansin sa mga akda nila, malaking chapters dito may kinalaman sa natural resources ng Pilipinas. Ano? Kaya doon pa lang, makikita na natin, maaaring sinasurvey nila ang kayamanan na meron ng Pilipinas. No? Para pag uwi ng bansa nila, makita nila kung ano ba ang value ng Pilipinas para sa kanilang colonial interests. At kung titingnan natin, noong muntikan na nating matalo mga Espanyol noong 1898, itong mga European country na ito, nakabantay ito sa Pilipinas. No? Isa sila sa mga interesado na pumalit sa Espanya bilang among kolonyal. At muli, nakatulong itong mga akdang ito para makita nila kung ano ang Pilipinas, kung ano ang halaga nito, kung ano ang yaman na meron ito, na nagpaningas sa kanilang interes na makapasok at makontrol ang bansa once na makaalis ang mga Espanyol. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Ma'am Annalyn. Bigyan naman natin si Ma'am Annalyn ng masigabong virtual na palakpak like there, ating mga reactions. Maraming salamat, Ma'am Annalyn. Ang ganda na-imagine ba natin yung 19th century at yung present na itsura ng Pasig at yung mga passengers, may mga parang minibus type at mga ganun pala yun, no? At may exclusive, parang taxi, ganun. Grab version. Okay, so maraming salamat, Ma'am Annalyn. So ang dami ko natutunan doon. Pero yun nga, kasing halaga po ng presentasyon ni Ma'am Annalyn, siguro yung talastasan, no, na nabanggit ni Sir Ate kanina. So ngayon, binubuksan na po natin yung ating hapag para sa ating malayang talakayan. Pwedeng
magtanong tapos magsabihin kung ano yung, magpakilala, brief. Komportable pa po tayo sa chat box, pwede ko siyang basahin. Kung gusto niyo naman po na personal na patanong mismo si Ma'am Annalyn, pwede ninyong i-unmute yung inyong mga microphones para kayo po ay marinig. May mga pagbati po dito kay Ma'am Annalyn mula kay Sir Jose Matthew Luga. Congratulations po, Prof. Munoz. And salamat. Ma'am Annalyn pala yun. Okay. Sige. Unang tanong, Cristel, nagtataas ka ba ng kamay, Ma'am Cristel? Yes po, yes. Okay, sige. Pero, Sige, yung unang tanong natin ay mula, sabihin na natin sa roommate, na-miss niya yung roommate niya dun sa yung panahon nila sa Hindi ito tanong. Gusto ko lang bigyan si Annalyn ng mas marami pang trabaho kasi natuwa ako sa kanyang presentasyon. Salamat, Max! Yeah, nabanggit mo yung partisipasyon ng mga Pasigueño, no, bilang manggagawa noong ika-19 na siglo, na kung di ako nagkakamali ng pagkakaintindi, maaari nating maiugat doon sa estratehikong posisyon ng Pasig bilang tagapag-ugnay ng hinterland at ng sentro sa unang level mula nung sinaunang panahon, at sa ikalawang level ng Maynila at global na espasyo mula noong ika-16 na siglo dahil nga sa kalakalang galyon. Sa katunayan, ang dami kong nakitang mga Pasigueño na nagsilbi bilang mga, doon sa ginagawa kong pag-aaral din, na nakatutok sa manggagawang Pilipino noong ika-16 at ika-17 siglo, ang daming Pasigueño na naging sailors at ang daming Pasigueñong nagstay sa Acapulco. So, sa palagay ko, itong panahon na ito, 16th, 17th century, na naging role ng Pasig at ng mga Pasigueño bilang manggagawa, no, bilang tagapag-ugnay, crucial itong period na ito sa paghubog ng Pasig at ng Maynila sa ika-19 na siglo. So yung suggestion ko, yung trabaho, yung excited ako na gawin mo, baka maaaring palawakin mo pa yung pag-aaral mo, but this time nakatuon na siya sa mga katutubong Pasigueño bilang manggagawa ng ika-16, ika-17 siglo o hanggang ika-18 siglo. So yun lang, recommendation lang. Pero good job. Congratulations. Napakaganda ng iyong presentasyon. Salamat, Bax. Bax, ang ganda nung pinopropose mong topic, no? Tingin ko si Sir Vince natuwa din dyan eh. Nakikita ko masaya siya. Oo, Bax, as long as may source, ang ganda ng topic na binanggit mo, no? Sa'yo ko lang din nalaman yan, maliban nga dun sa nabasa ko, na meron na palang ganyang mga tala. No? Sige, Bax. Active lang, sobrang active. Oo. Yes. At bibigay ko sa iyo yung mga sources na meron ako sa mga Pasigueñong marinero. Maraming salamat. Ang happy. O, di ba? Janet, ako din may comment ako. Okay, go, Sir Ate. Maraming salamat, Ma'am Cristel. I'm sure kinikilig-kilig ka nung naririnig mo yung mga magagawang yan na Pasigueño. Very familiar sa yung ginagawa ding pag-aaral. Okay, thank you, Ma'am Cristel. Salamat, Sir Atoy. Okay, so si Cristel, para doon sa mga ibang kalahok, nasa Mexico siya at yan yung kanyang disertasyon ay tungkol sa kalakalang galyon at pakikipag-ugnayan sa Mexico. So mula Mexico, nasa Thailand naman ako. Yung akin naman ay para sa interest namin sa UP Manila ni Dr. Mary Dorothy Jose. So kung ang gustong tingnan ni Cristel ay 16th, 17th century, ang gusto naman naming tingnan ay mas paatrasin pa. Ano kaya yung papel? Wow! Ano kaya yung papel ng Ilog Pasig sa kaharian ng Namayan? Kasi ito yung matandang kaharian, di ba? Namayan, Tondo, sa Kamaynilaan. So dahil pinagdiriwang natin yung ika-500 taon, so mahalagang tingnan ano ba yung Maynila nung dumating yung mga Espanyol. Dumating yung mga Espanyol sa Cebu noong 1521, 2021 ngayon. Pero ano yung Maynila noong panahon na yan, 1521, even before 1521, ang makikita mo dyan yung mga kaharian. Yung mga matatandang kaharian ng Namayan, Tondo. At yung mga kaharian na yan, ano rin siya, umusbong din siya malapit doon sa Ilog Pasig. Diba? So malaki rin yung papel ng Ilog Pasig sa mga sinaunang kaharian ng Maynila. So para sa interest ng UP Manila at ng Manila Studies Program, yun naman yung hinihiling na pagpapalawak
abutin yung pre-Hispanic, prehistory, yung papel ng Ilog Pasig. Tapos iuugnay ko rin ito dun sa nabanggit mo kanina na alam ko itong source na ito ay galing kay Wenz, yung alamat ng Pasig mula kay Jose P. Santos. Mahalaga rin tingnan na bagamat importante yung mga ganitong klase ng alamat, mahalagang bigyan diin na meron tayong pagdududa sa mga ganitong alamat. Kasi ito yung tinatawag na fake lore. Kung may fake news ngayon, may fake lore na. Ito yung fake na folklore. Diba? Pag titingnan niyo yung mga, laging may ganyang kwento sa lahat ng bayan. Merong isang Espanyol, merong Pilipino, narinig nila, ganito yung pagkakarinig nila. May dalawang bagay na binibigyan diin yung ganyang mga alamat na nilikha ng mga Espanyol. Hindi naman yan talaga yung alamat ng mga Pilipino, kaya nga tinatawag natin fake lore. Kasi nilikha yan ng mga Espanyol, una, para ipakita na mayroong magandang ugnayan yung Pinoy at yung Espanyol. Kaya laging mayroong dalawang character dyan eh. Yung isang Espanyol, na-in-love sa isang Pinay, etc. etc. Tapos pangalawang implication kasi ng mga ganyang alamat, ang magiging tingin natin, yung mga bayan-bayan sa Pilipinas, galing pa rin sa kanila. Na sila yung nagpangalan yan. Sa kanila nag-originate yung name ng mga bayan-bayan. Kaya mahalaga yung isang bahagi ng presentation ni Annalyn na ipinakita niya na bago pa man itong pagdating ng mga Espanyol, andyan na yung Ilog Pasig. Kaya rin siguro yung interest namin sa UP Manila, bukod sa ika-500 taon, mahalagang tingnan ano yung Ilog Pasig before at ano yung mga bayan at kaharian before. Kasi hindi naman nilikha yung Pasig at kahit na yung pangalan ng Pasig ng mga Espanyol na may narinig ng Pas, etc. Pero lahat common yan. Nasa ano yan eh? Historical data papers. Kapag tinignan niyo yung historical data papers, lahat ng bayan, ganyan ng origin, nagkarinig. Ganito yung narinig ng pangalan. So yan yung pinagmulan ng pangalan ng bayan. Pero in reality, marami sa mga katagang ito ay Austronesian. At yung mga katagang ito ay most likely related sa kalikasan. So ano yung natural na kalagayan ng bawat bayan-bayan. So siguro yun yung isang komentaryo ko dun sa, yun nga, yung patuloy nating paggamit ng mga ganitong alamat. Mahalaga na banggitin pa rin, pero mahalagang lagi tayong may footnote, caveat na kailangan din tingnan ano yung perspective behind these types of fake lore, folklore. Na yun nga, for all intents and purposes, these were all invented by the Spaniards para ipakita na may magandang relasyon yung Pinoy at mga katutubo at the end of the day, sa kanila nagmula yung pagsisimula ng mga syudad ng mga bayan sa Pilipinas, which is not true. Kasi bago pa man sila dumating, meron na niyan. So, iugnay ko rito siguro yung tanong kasi lahat ito foreign sources. So paano bilang isang historiador, paano natin i-ferret out, paano natin pipigain kung ano yung relevant for us. Dahil nga, gaya ng binanggit ni Annalyn dun sa kanyang conclusion, sabi niya, di ba, for all intents and purposes, they're no different from the Spaniards. Yung mga biases nila, andun pa rin. Ang tingin pa rin nila sa mga Pilipino ay backward, exotic, etc. Pero as historians, kailangan natin yung mga sources na to eh. Pero paano natin pipigain yung makatotohanan at makabuluhan for us mula sa mga sources na ito. So siguro yun lang yung gusto kong elaborate ni Anan. Salamat sir sa mga comment mo at sa mahirap na tanong. Pero sir, yung binanggit mo kanina tungkol sa iniisip mong project ni Ma'am Dottie, ano yan, exciting din siya actually. So sa tingin ko, makakatulong talaga kasi yung cognate ko, ano tawag nito? Geography. So I think makakatulong siya para malocate natin, no, yung mga sinaunang kaharian, ayan, na umusbong sa Pasig. So, sana po makakita. Kausapin ko kayo, sir, tatanungin ko kayo tungkol dyan. Tapos, sir, yung nabanggit niyo tungkol sa fake lore, actually, naisip ko na rin yan, sir. Sabi ko, teka lang, mukhang medyo problematic tong ano na to eh. Alamat na to. Kasi nga, colonial na siya. Hindi siya yung alamat na alam nating nung sinaunang panahon, di ba? Na talagang
masasabi nating atin, no? Sarili nating lengguwahe, walang ibang karakter, ganyan. So para siyang, itong alamat na to parang part siya ng soft power, no? Ng Spanish colonialism, gaya ng nabanggit mo, sir. Maganda po yung point niyo yun. At yun nga, tama, dapat ay maging maingat tayo din sa paggamit ng mga ganitong klase ng alamat. Pagdating, sir, sa mga banyagang batis na ito, yun nga, no, yun yung mahirap sa history, kaya mahirap yung history. Akala nung iba madali, pero talagang mahirap siya. Kasi nga, iba yung nagsulat. So, hindi lang siya yung parang gaya ng novel na i-enjoy mo, no, na madadala ka sa takbo ng narrative. So, maganda yung natutunan natin bilang historian na talagang dapat malinaw sa atin kung ano yung historical fact, kung ano yung evidence, at kung ano yung kaibahan ng perspective, no? May colonial perspective, may Filipino perspective, may Marxist perspective. So I think, sir, yun yung isang unang isa yan sa mga concepts na dapat ay alam natin kapag tayo ay na-expose sa mga ganitong foreign accounts. At sa tingin ko makakatulong sa ating mga nagbabasa or gumagamit ng ganitong sources, yung alamin talaga yung context, no? Gaya ng nabanggit natin, itong mga sources na ito, sa anong panahon siya lumabas, no? Sino ba itong mga individual na to? No? Itong author na ito, ano ba yung pakay niya sa kanyang pagpunta rito? So, sa tingin ko, sir, ito yung mga bagay na nakatulong sa akin para suriin itong mga sources na ito. No? Na talagang hindi mo lang basta babasahin kung ano yung text na nasa mata mo, kung hindi, kakalap ka pa ng ibang impormasyon para mas mapalalim yung pagkakaalam mo dito sa source na binabasa mo. So ito, sir, yung, di ba yung internal at saka external, no, na criticism na ginagamit din natin sa history. So, sa tingin ko, sir, yung pamilyaridad din sa mismong panahon na inaaral mo. So since ito ay tungkol nga sa 19th century, so dapat alam mo kung ano talaga ang totoong buhay ng mga Pilipino noong time na to. Dapat alam mo talaga yung culture na meron sila, no? Yung relasyon na meron sila sa mga colonial masters, no? Sa mga naghaharing uri. So sa tingin ko, yun yung mga makakatulong sa atin para mahimay natin kung ano yung katanggap-tanggap na nakapaloob dun sa batis at kung ano yung i-disregard natin na perspective mula sa mga taong ito. Actually, sir, halimbawa niyan, ang sabi ni Yagor, hindi maunlad ng Pilipinas, no? Unlike ng Germany na maunlad. So doon pa lang makikita mo na ito perspective to. Kasi ba't may kukumpara ang Pilipinas, kolonya ang Pilipinas kumpara sa Germany, na noong time na to ay ang sulong-sulong na ng science, di ba? At talagang isa na sa mga colonial power. So doon, yun yung isang example siguro ng perspective or ng pahayag na hindi mo basta tatanggapin. Kasi doon mo na makikita na talagang siya ay panlabas galing sa, pananaw galing sa labas. So sa tingin ko, sir, yun yung makakatulong para mahimay natin itong mga source na ito na hindi natin may iwasan sa history. Maraming salamat, Annalyn. Para pala doon sa mga interesado magkakopya ng lecture ni Annalyn, na-publish na siya sa Diliman Review. So inilagay ko sa chat yung link. So pwede ninyong i-download ng libre yung article ni Annalyn na publish sa Diliman Review. So salamat. Thank you, sir. Okay, salamat Ma'am Annalyn and Sir Atoy. Namroblema tuloy pati ako kasi colonial documents din yung aking sources. Mga nagsusulat, okay. Sige, again, kung sino po ang mga tanong, kung mag-mute sa chat box, ay mahihiyang tanong ng Annalyn at bigyan ng mas maraming trabaho. Nandito rin pala si Ma'am Bernadette de la Rosa. Ha? Welcome, Ma'am. Ang ating support kay Ma'am Annalyn. Bongga. Tsaka okay, may oras po tayo para sa dalawang tanong. Sorry.
Ay, yung mga colleagues ko po from Baguio, si Sir Matthew at si Ma'am Berna Lisa Bautista. Hello po. Salamat. Ang high school teacher ko po, si Ma'am Margie Ruetas. Mga shout Salamat out. po sa pagdalo. Second history ko po siya. Ma'am Annalyn, meron akong konting may dadagdag or Yes, sir. Una sa lahat, masaya ako personally. Kasi nakakarinig ako ng tumatalakay tungkol sa Pasig, no? At alam niyo namang lahat na batang Pasig ako, no? Yes, sir. At Salamat po. ang thesis ko nga ay modernization and urbanization of Pasig, no, as a town. Actually, sir, binabalikan ko yung thesis mo. Kapag nagsusulat ako sa Pasig. Marami na nga nagtatanong kung kailan daw ipapublish. So sabi ko, baka sakali kung papalarin tayo, ma-revise natin ng maayos-ayos din yun at maging publikasyon siya, no? Pero sa ngayon, ang may offer nga natin ay itong Araling Pasig natin na monographs, no? Na kung saan yung ating mga magbabasa tungkol sa bukod sa Pasig, no? Ay magkaroon ng oportunidad na makita yung mga pag-aaral. So kagaya ng sinasabi ko, isa nga ako sa kinikilig kapag mayroong tungkol sa Pasig, no? At kasalukuyan ako nakatanaw sa Ilog Pasig mula dito sa aming unit sa Maynila, no? So yung Pasig kasi para sa akin, madalas yung ilog talaga yung una. Sabi ko nga doon sa isang lecture ko, it's either ilog yung matatandaan mo or si Mayor Vico, no, sa ngayon, no, dahil sa matunog na pamamahala ni Mayor Vico. Pero yung Pasig din kasi bayan din siya. At natutuwa ako kasi yung pinag-aaral sa Ilog Pasig, lumampas siya doon sa pag-aaral mismo ng bayan. Kasi kung hindi yung pangalan ng ilog na hango sa bayan ay mayroong significance sa kasaysayan ng Maynila at kasaysayan ng Pilipinas. Kaya kinilig din ako doon sa binabanggit ni Ma'am Cristel, no, na mga Pasigueño pala nasa sa Kalakalangal yun, no. So mga wala pang ganito eh. Although syempre yung Pasigueño, it's a label. Label lang naman yan na taga Pasig, no, pero baka mas marami pang patterns of migration ang makita natin kung sakaling hindi lang pala siya mga taal ng mga taga Pasig, baka may Pateros, yung mga within the vicinity ng Kamaynilaan mismo bilang isang. Then natutuwa din ako sa project ni Sir Atoy at si Ma'am Dottie, no, yung Pasig, yung Maynila rather, no, bago dumating. Actually, isa nga din yan sa problema kinakaharap ko sa pananaliksik Pampuo kasi kulang yung archaeological na mga finds. No, meron part doon sa, if familiar kayo sa Pinagbuhatan, meron doon nakita na mga parang porcelain ware. Pero ito yung sa part ng noong may pabrika doon malapit sa Napindan. So may mga nakita sila doon. Isa din sa pinaka-problematic so far, hindi ko pa alam kung saan yung talagang maituturing na sentro ng kaharian kung meron man, no, ng Pasig. Dahil nga sa kulang yung archaeology, no, na yung pag siyempre alam naman natin dahil urbanized na tayo, mahirap magtungkab ng bato diyan at maghanap ng. So yung pinakamalinaw talaga yung poblasyon na kung saan Santa Rosa ba yan, sir? Ha? Barangay Santa Rosa. Etong part ng Santa Rosa, Malinaw. Yan sir, yung nabasa ko sa isang libro. San Nicolas. Actually, poblacion area, Kapasigan. No? Mataas kasi yan eh. Noong nag-ondoy, alam mo ito ni Ma'am Janet, noong nag-ondoy, na-save yung area na yan, medyo mataas yan. Yung part mula City Hall, pababang Pinagbuhatan, yan ay lubog. No, bakit? Kasi yan ay palayan dati. Yan ay yung bayan nasa part lang na dito sa bandang unahan, no? So madami ding concern regarding sa rehabilitation ng church, no, bilang sentro. So mga bagay na to kaya natutuwa ako na malawak yung pag-aaral ng Pasig doon sa papel na nilahad mo kasi nabibigyan ng bagong perspective yung ilog, no, at yung ugnayan kumbaga sa koneksyon ng mga bagay na ito, sa koneksyon sa dynamics, no, ng ugnayan ng mga bagay-bagay kaugnay sa Pasig. So pagbati, no, at binabasa ko yung papel, lagi kong binabalikan ito. Gayon din yung binabanggit ni Sir Atoy kanina na fake lore.
Actually, ayun, mahirap kasing ano din eh, no? Yung sinend ko sa yung article, natuwa ako kasi Jose Santos yon. Pero kasi madalas yung variation ng alamat ng Pasig, quote-unquote, yung madami ng pangalan. May Virgilio, may Paz, kung sino-sino ng anong mga karakter ang halo-halo na. Then, naging popular yun kasi nung recent na administration, Pasige. Yung pas na sige na ginagamit na parang motto or so magandang balikan kung ano ba talaga yung original, pero sabi nga natin kaugnay pa rin kasi ng etimolohiya ng salita, yung topografiya nito. Yung Pasig, meron nga akong pag-aaral diyan, 20 plus na mga diksyonaryo ay kinalkal ko para lang hugutin, no, kung ano ba talaga yung kahulugan ng Pasig. Baka ma-share natin ito sa mga darating na panahon bilang pandagdag din doon sa scholarship na binibigay mo sa kasalukuyan sa iyong mga pag-aaral. So muli maraming salamat, no, at salamat sa taos-pusong pasasalamat lalo na sa isang makasaysayang araw na ito ng mismong lungsod ng Pasig, yung Liberation Day. Thank you, sir. Thank you din po. Okay, maraming salamat, Sir Wenz. Si Ivan K. Bantige. Ivan. Si Ivan, okay. Hello, magandang hapon po. Okay. Magandang hapon po sa lahat. Congratulations po, Miss Annalyn. Napakaganda po ng inyong presentation. Marami po ako natutunan, lalong-lalo na po ngayon. Ako po yung naninirahan din po dito sa May Tondo, Maynila. At katulad nga din po, isa rin po ang Pasig sa aking natatanawan, nadadaanan kapag ako ay pumapasok sa trabaho. Kaya kung po natugustuhan ang inyong presentasyon dahil kung babalikan din po natin yung isa po sa pag-aaral ng yung tinatawag po natin na historical annals, yung longue durée, lalo-lalo na po sa geography, malaki po talaga yung naging role niya. Isang Pasig River ang naging role niya, hindi lamang po sa pagpapalawak ng yung pagdating sa social aspect, ganoon din po sa economic aspect. Natatandaan ko po, no ako po yung nagsusulat tungkol po sa pag-aaral sa Port of Manila o yung economic development din po ng Pilipinas sa tulong ng Port of Manila, ang Pasig River din po ay ang isa sa mga kinikilala parang bilang unang Port of Manila noong bago pa po dumating tong North Harbor na to, South Harbor na to. Yung mga diniscuss po ni Miss Annalyn ay malaking tulong din po sa pagpapalawag ng pag-aaral ko para balikan ano yung Pasig or ano itong Pasig na to bago siya makita or bago ko siya makita sa mga mata ko ngayon. Kaya rin po makakatulong din po ito para mapakita pa na kung sabi nga po ni Miss Annalyn kanina, no, kung meron tayo mga trade na nanggagaling sa Asian countries natin, katulad ng Japan, China, for example po, lahat po kahit sa mga babasahin, lahat sila dumediretso sa Maynila. So, kung isa po sa nagiging problema ko, kung sa Maynila, anong parte po ng Maynila? Kaya po, nakatulong din po itong pag-aaral ni Miss Annalyn sa kanya, yung discussion ni Miss Annalyn, para din po na magpagpatuloy ko po yung ginagawa kong pag-alam sa paglaganap or pagpapalawak ng ekonomiya ng Pilipinas sa tulong po ng mga maritime trade na tinatawag natin bago pa lamang dumating bago nga po yung pag-establish ng North Harbor and South Harbor na tinatawag po natin. So pagbati po, Miss Annalyn Muñoz, at maraming salamat po dahil ito po yung pang-apat na pagkikita natin pang-apat na pagkikita po natin. Maraming salamat po. Natutuwa po ako. Thank you. Thank you, Ivan. Nakakatawa naman. Thank you, Miss Ivan. Diba? Ang ganda nung konektado yung mga pag-aaral natin sa mga iba't ibang aspeto ng kasaysayan. Okay, maraming salamat, Miss Ivan. Meron pa ba tayong mga tanong, komento, karagdagang ideya na gustong ibahagi? Okay, so mukhang okay naman na sila, Ma'am Annalyn, no, sa lektura, at tamang-tama, nasunod naman po yung ating oras, yung ating schedule. Maraming salamat, Ma'am Annalyn. Thank you, Ma'am Janet. Thank you po alam sa natin, inyo napaka-busy nating lahat sa mga online activities natin at sa mga klase natin, sa pagsusulat at kung ano-ano pa. Pero maraming salamat sa inyo pong panahon. At yung susunod po, again, palakpakan po natin si Ma'am Annalyn. So,
Thank you. So ulitin, ma'am, ha, for more sharing ng ating scholarly works. Okay, so yung susunod po na bahagi ng ating programa ngayong hapon, gaya po ng nabanggit kanina, ang bahagi rin po talaga ng Araling Pasig ay yung serye ng mga monograph para na-feature, ma-publish, mas malayo yung mararating ng mga mambabasa tungkol sa kultura at kasaysayan ng Pasig. Narito po yung may akda ng ating unang ilo-launch na monograph bilang bahagi ng Araling Pasig. Nagbabalik si Dr. Wensley Reyes. Ma'am Janet, bago natin Yes, ma'am. tuloy, Ay, sorry. ipon na natin ang ating sertipiko ng pagpapahalaga. Sorry, nagmamadali. Nandiyan na nga, hindi pa nakita. Okay. Sorry, Ma'am Annalyn. In-excite lang talaga ako. Okay, so balik ka po sa stage, Ma'am Annalyn. Huwag ka munang bababa. Okay, so igagawad pala natin itong ating sertipiko ng pagpapahalaga kay Professor Annalyn Muñoz ng Universidad ng Pilipinas, Baguio sa paglalahad ng papel pananaliksik na ang Ilog Pasig sa mga banyagang batis ang ika-19 na taon para sa Araling Pasig, Panayam bilang isa na ginanap noong ika-19 ng Pebrero 2021 via Zoom at binibigyang patunay ng ating tagapag-ugnay ng Panayam na si Dr. Wensley M. Reyes. Yay! Salamat, Sir Wes. Virtual Salamat handshake po, tayo. Ma'am Janet. Maraming salamat. Sorry, Ma'am Annalyn. Fast forward. Tutuloy na tayo doon sa susunod na bahagi. Ito ay yung paglulunsad at pagpapakilala ng ating monograph, Araling Pasig bilang 1, bilang isa. So, sa kabatiran ng lahat, ang patnugutan ng Araling Pasig ay nagpulong noong nakaraang Disyembre paumanhin sa larawan. Ito ay yung actual na larawan ng aming pagpupulong upang sa gayon ay bumuo ng paglimbag ng mga monograph na naglalayong itanghalang kasaysayan at kultura ng Pasig. So, ang attempt talaga ay lalabas ito 2 beses kada taon, pero maaaring mas marami pa, depende kung maraming mga artikulo at mga pag-aaral ang dadaan sa patnugutan upang sa gayon ay masala ito at mabigyan ng pagkakataon na mailimbag. So, ukol naman sa logo ng Araling Pasig, kakakitaan ito ng iba't ibang mga elemento sa gisag ng publikasyon at ito ay humuhugot nga doon sa karanasan ng Pasig. So familiar yung ilan dito, binubuo ito ng isang modernong kalasag, kung makikita nyo dito sa bandang taas, na tumutukoy na naglalaman ng katagang Araling Pasig. So ito yung focus. So pag sinabi natin Araling Pasig, tumutukoy ito sa mga paksa, sa mga pananaliksik, talastasang may kaugnayan sa kapuokang Pasig. So halimbawa nito ay mga kasaysayan, kultura at kaisipan kaugnay ng Pasig, na ang Pasig dito bilang ilog, bilang bayan at bilang lungsod. So kabilang dito ang mga umiiral na koneksyon, yung dinamiko ng pagkilos, talastasan ng mga ideya, at iba pang paksain sa loob ng kontekstong maangkin natin bilang Pasigenyo. So tampok din dito sa gisag ang paghuhulagway ng mutya ng Pasig o maaring ideya din ito ng Inang Bayan. Ito yung makikita doon sa paalaalang bantayog na itinayo noong 1954 sa pangunguna ng Pasig Civic League at kasalukuyan makikita itong bantayog na ito sa Caruncio Avenue. So ang bantayog ay itinayo sa karangalan ng mga anak ng Pasig na nangamatay ng ikalawang digmaang pandaigdig upang tayo'y nangangabuhay at makakuhang uliran sa kanila. So sa kasalukuyan din, ngayong araw na to ay pinagdiriwang sa lungsod ng Pasig ang Liberation Day na kung saan significant din ang ating paglulunsad monograph dahil ang paksa ng monograph number 1 ay ang kasaysayan ng Concepcion Mansion bilang isang bulwagan ng kasaysayan at kultura ng Pasig. At noong 1945 nga sa ibabaw o sa taas ng bahay na ito, iwinigayway ang bandila na nagsasabi na muling nakuha na ng mga gerilya at ng mga pwersang Amerikano ang bayan ng Pasig mula sa hanay ng mga Hapon. So ang pamana at lipunan, ang Concepcion Mansion bilang bulwagan ng kasaysayan at kultura ng Pasig ay inilimbag ngayong 2021 sa pamamagitan ng Limbagang Pangkasaysayan at may ISSN number na 2782-8565
At nagpapasalamat po tayo sa mga individual na naging bahagi ng patnugutan, si Ma'am Annalyn, si Sir Atoy, si Ma'am Janet, yours truly, si Ma'am Nicoli. Gayun din ang pasasalamat natin sa nag-review ng ating monograph, si Dr. Cecilia S. De La Paz, Professor Atoy Navarro at Dr. Vicente Villan, na nag-referee at namatnugot ng artikulong ilalabas na ito. So kung gusto niyo po ng kopya at malamang yung ilang mga kasama po natin ngayon ay nakakuha na ng kopya sa pamamagitan ng Shopee, at sa ating pong page ay binahagi na rin po natin na ang ating minamahal na mayor, si Mayor Vico Soto, ay meron ng kopya nitong Araling Pasig Monograph number 1. So ito po ang lumang larawan ng Concepcion Mansion at ito po ay yung kasalukuyang Pasig City Museum. Katabi po nito ang logo po ng ating Araling Pasig. So gayon din, iba pang mga napapanahon, no, napapanahong publikasyon. So isasabi ko na rin po ang, kung wala pa po kayong kopya, no, ang Abakada ng Kasaysayang Pampuok na sinulat din po ng inyong lingkod, at ang isa sa mga pinakabago, although meron po itong araw na ilalunch po nila, ang aklat, no, ng Araling Pang-Area at Araling Kabanwahan ni Dr. Jose, si Professor Atoy Navarro at Professor Jerome Ong, no, ng UP Manila. So mamaya or pwede nating i-post ito sa ating site, sa ating Facebook site, fan page, para malaman ninyo kung paano o-order ng mga aklat na ito. Yun po. So yun lang po. Marami pong salamat. Maraming salamat, Sir Wen. Hindi pa pala nailulunsad yung aklat na yan, yung pang-area. Baka wala ng kopya. Wala na. Ma'am Doti. Yun lang. Hindi pa nalulunch, wala ng kopya. Yun ang problema, wala na. Wala nang kopya. Pero mukhang mag-reprint yung org. Yung org namin sa UP Manila. So, na lang natin. Bongga, Gold Record Award, agad. Hindi pa naglo-launch. Okay, so maraming salamat, Sir Wenz. Again, maraming salamat, Ma'am Annalyn, at sa ating mga at sa mga dumalo, no, ngayong araw. Upang magbigay po ng pangwakas na pananalita, bahagi rin po ng patnugutan ng Araling Pasig. Tinatawagan ko si Ma'am Nicoli Marie Serafico Reyes. Nandito na ba siya? Yes, nandito na po ako. Yes, ma'am. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Janet. Gayun din po, bilang pangwakas sa ating unang panayam para sa Araling Pasig, nagpapasalamat po kami sa inyo sa lahat ng dumalo, kay Professor Annalyn Muñoz sa kanyang pagbabahagi ngayong araw na ito, at sa patnugutan ng Araling Pasig Monograph, Sir Atoy, Ma'am Janet, Sir Wenz, and Ma'am Annalyn rin kasama. Sana po ay patuloy nating suportahan ang ating mga gawain patungkol sa Araling Pasig, no? Baka magkaroon po tayo ng serye ng mga panayam. Gayon din ang mga ilulunsad pang monograph para sa Araling Pasig. At gayon din, sana ito ay maging tulong, no, sa mga nananaliksik rin, sa lalong-lalo na sa kasaysayang lokal, kasaysayang Pampuok, at ganon din sa pag-aaral ng kasaysayan ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nicoli, meron lang akong yung instruction para sa certificate, baka pwede okay. sa mga participants. Para po sa mga nangangailangan ng sertipiko sa ating pong panayam ngayong araw na ito, ipopost po namin sa chat box ang link ng isang Google Form, at sasagutan nyo lang po ang Google Form at makakakuha po kayo ng sertipiko. So, isasend po ang e-certificate sa inyong inilagay na email rin doon sa Google Form. So, nasa chat box po natin ang link para sa form, bit.ly/apcertipico1. So, i-click nyo lang po yan, sasagutan lang po, i-input nyo lang ang pangalan at email address ninyo, at ipapadala po sa inyong email ang inyong certificate. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Nicoli. Ang bongga niyan. I-try ko nga, tapos i-check ko kung may babalik agad na certificate. Ang bongga niyan, ha? Yung generator na yan. First time. Maraming salamat. At ano po, bago po tayo umalis sa venue, mag-photo op daw po muna tayo, sabi ni Sir Wenz. Sir Wenz, ikaw na ba yung kukuha?
Yes, oo. Pwede siguro. I-open lang po natin ang ating mga cameras. Ay, bakit ako lang naka-open? Sabihin ko sana, ba't ako lang naka-open? So, Aba. photo tayo. Sige Magbibilang po. ka ba, sir? Magbibilang tayo. So, okay po. Okay na po ba yung mga ibang naka-open? Sige po. 1, 2. Smile. One more. 1, 2. Smile. Oh, wacky daw. Joke. Last. 1, 2. Jump shot daw. 1, 2. Smile. Okay po. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Huwag po kalimutang mag-register dun sa certificate para makuha yung certificate. Oo, true. Salamat. Thanks, Ma'am Annalyn. Thank At you good luck po sa atin. lahat. Opo. Congratulations, Ma'am Annalyn. Congrats po sa akin. Galing, galing, galing. So, naka-record pa tayo. Oo. So, stop Okay. muna.